Adam's Haunted Stories. Bago tayo magsimula, nais ko munang itanong sa inyo. Naranasan nyo na bang magtrabaho ng night shift? Yung tipong sa kalaliman ng gabi, kayo lang ang gising at ang mundo ay tila natutulog. Ano kaya ang mararamdaman mo kung sa ganitong oras may kakaibang nilalang na biglang sumulpot sa harap mo? Isang nilalang na hindi mo inaasahan, ngunit lagi na lang nandyan, tuwing sasapit ang dilim. Ako si Marco, isang empleyado sa 7-Eleven. Nagtrabaho ako doon ng halos 1 taon at masasabi kong sanay na ako sa night shift. Yung tipong alas 11 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Wala na sa akin ang puyat o ang pangungulila sa gabi. Pero may isang bagay na hindi ko kailanman inaasahan na mararanasan ko sa mga oras na yun. Isang bagay na nagdala ng hilakbot sa akin at sa aking kasama sa trabaho. Nagsimula ang lahat isang gabi ng Agosto. Maulan noon at tila walang katapusan ang pagbuhos ng ulan. Kasama ko si Tony, ang katrabaho ko, na isa ring sanay na sa night shift. Sanay na kaming dalawa na tahimik at walang gaanong tao sa ganitong oras. Maliban na lang kung may lasing na bibili ng beer o kaya'y estudyanteng naghahanap ng kape para sa kanilang overnight na pag-aaral. Alas 2 ng madaling araw na noon. Busy kami ni Tony sa pag-aayos ng mga shelves at sa pag-inventory ng mga produkto. Pareho kaming nakafocus sa trabaho para hindi antukin. Tahimik ang buong paligid, maliban sa tunog ng ulan na tila musika na sa mga gabing tulad nito. Biglang may pumasok na babae sa tindahan. Nakayuko siya, mahaba ang buhok na halos natatakpan na ang kanyang mukha at ang pinakanakakatakot sa lahat. Basang-basa siya mula ulo hanggang paa. Una naming napansin ni Tony ay wala siyang suot na tsinelas o sapatos. Kahit pa sabihin mong basa ang kalsada dahil sa ulan, sino ba namang normal na tao ang lalakad sa labas ng ganito kalalim na gabi? Basang-basa at walang sapin sa paa? Pero hindi namin inisip na may kakaiba sa kanya. Iniisip lang namin na baka may nangyari sa kanya sa labas kaya ganun ang itsura niya. Lumapit siya sa counter kung saan ako nakatayo. Tumingin ako kay Tony at halata akong nagtataka rin siya sa babaeng ito. Naisip ko ring baka nangangailangan ng tulong, kaya tinanong ko siya, "Miss, okay ka lang ba? May maitutulong ba kami sa'yo?" Pero sa halip na sumagot, nag-abot lang siya ng 20 pesos. Tubig, mahinang sagot niya. Inabot ko ang tubig mula sa likod ng counter at binigay ko sa kanya. Pero habang inaabot ko ito, napansin kong basa rin ang kamay niya. Tila may kakaibang lamig ang sumagi sa kamay ko nang magdikit ang mga balat namin. Wala siyang sinabi pa. Tumalikod siya at dahan-dahang lumabas ng 7-Eleven. Napatitig kami ni Tony sa likuran ng babae habang papalayo siya. Doon namin napansin na hindi siya nag-iwan ng bakas ng tubig sa sahig kahit pabasang-basa siya kanina. Napakalaking katanungan ang bumagabag sa isip namin, pero nagkibit balikat na lang kami. Iniisip na baka guni-guni lang namin yon. Pero hindi doon nagtatapos ang kwento. Bilang nakikinig sa kwentong ito, ano ang sa tingin niyo ang gagawin niyo kung kayo ang nasa sitwasyon namin ni Tony? Magtataka rin ba kayo o baka naman hindi niyo na lang ito papansinin? Paano kung ang isang tao ay magpakita sa inyo ng paulit-ulit sa gitna ng gabi, laging basang-basa at may kakaibang presensya? Kayo, ano ang mararamdaman niyo? Matapos ang gabing yon, hindi na namin naisip pa ang tungkol sa babaeng nakita namin. Akala namin isang beses lang yon at hindi na mauulit. Pero 1 linggo ang lumipas at sa halos parehas na oras, bigla ulit siyang dumating. Parehas na itsura, basang-basa, nakayuko, mahaba ang buhok at walang sapin sa paa. Ganun ulit ang ginawa niya. Nag-abot ng 20 pesos at binili ang parehong tubig. Ni hindi siya nagsalita ng kahit ano maliban sa tubig. Pinalot kami ng hilakbot ni Tony. Bakit nangyari ulit ito? Sinundan namin siya palabas ng 7-Eleven pero paglabas namin, wala na siya. Sa kalsada, walang ibang tao, walang tunog ng yapak o kahit ano na magpapahiwatig na may naglalakad doon. Para siyang naglaho na parang bula. Sa puntong ito, ano kaya ang gagawin niyo kung kayo ang nakaranas ng ganito? Magtataka ba kayo? O baka magpapatuloy na lang sa trabaho na parang walang nangyari? Sa tingin niyo,
May dahilan kung bakit paulit-ulit na nangyayari ang ganito. May mga bagay ba sa mundo na hindi natin kayang ipaliwanag? Lumipas pa ang ilang linggo at tuloy-tuloy na nangyari ang kakaibang insidenteng ito. Laging tuwing malalim na gabi, laging basang-basa ang babae at laging walang suot sa paa. Pero may isang bagay na nagbago sa huling pagkakataon. Isang gabi, habang naghihintay kami ni Tony sa pagdating ng babaeng iyon, napansin namin na parang kakaiba ang paligid. Mas malamig, mas tahimik kaysa dati. 2:00 na ng madaling araw at bigla siyang dumating ulit. Pero sa pagkakataong ito, may kakaibang presensya kaming naramdaman. Parang may kasama siyang iba, isang anino sa likod niya na halos hindi mo mapansin kung hindi ka mag-iingat. Nagpatuloy siya sa kanyang gawain. Nagabot ng 20 pesos, bumili ng tubig at dahan-dahang lumabas. Pero sa pagkakataong ito, sinundan namin siya mula sa likod. Dahan-dahan naming binuksan ang pinto ng tindahan at tiningnan siya habang lumalakad papalayo. Ngunit nang lumingon kami sa kanyang likuran, nakita naming wala na ang anino. Wala ring bakas ng tubig sa sahig at bigla na lang siyang naglaho. Sa tingin niyo ba, totoo ang mga ganitong kwento? May mga nilalang nga ba na nagpapakita sa mga oras na hindi natin inaasahan? At bakit kaya nangyayari ito? Sa tingin niyo ba, may koneksyon ang babae sa lugar na iyon? O isa siyang nilalang na hindi nakabilang sa ating mundo? Habang lumalalim ang gabi, lalong tumitindi ang takot na nararamdaman namin. Hindi lang dahil sa babae, kundi dahil na rin sa aninong sumusunod sa kanya. Parang isang paalala na hindi lahat ng nakikita natin ay kaya nating ipaliwanag. Minsan, may mga bagay na kailangan nating harapin kahit gaano man ito katakot-takot. Naisipan kong magtanong-tanong sa mga matagal ng residente sa lugar kung may kakaibang kwento ba sila tungkol sa babae o sa lugar na iyon. At doon ko nalaman ang isang kwento na nagpayanig sa akin. May isang babae raw laging may bitbit na tubig at siya ay namataang nalulunod sa ilog malapit sa 7-Eleven. Ilang taon na ang nakararaan. Sabi nila, siya raw ay nasawi sa gitna ng isang malakas na ulan at mula noon, nagpapakita siya sa mga lugar na malapit sa ilog. Laging basang-basa at laging may bitbit na tubig. Hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw sa amin ni Tony kung ano ba talaga ang nangyari. Pero isa lang ang sigurado, hindi na namin kailanman ininda ang night shift ng basta-basta na lang. Sa tuwing 2:00 ng madaling araw, lagi kaming nagbabantay, umaasa na hindi na muling magpapakita ang babae. Ngunit kahit gaano namin gustong maniwala na tapos na ang lahat, hindi maalis sa isip namin na baka, isang gabi, bumalik ulit siya. Kayo, ano ang masasabi niyo sa kwento kong ito? Naniniwala ba kayo sa mga multo o mga nilalang na nagpapakita sa kalaliman ng gabi? At kung sakaling mangyari sa inyo ito, ano ang gagawin niyo? Minsan, may mga bagay na sa unay hindi natin kayang ipaliwanag. Mga pangyayari na tila wala sa rason. Ako'y simpleng empleyado lang ng 7-Eleven, isang tipikal na Pinoy na may simpleng trabaho. Sa gabi, habang karamihan ay nagpapahinga na, kami naman ng kasama kong si Leo ay nagsisimula ng aming shift. Sa umpisa'y tila normal lang ang lahat, naglilinis, nag-aayos ng mga paninda, at naghihintay ng mga suking bumibili kahit 10 oras ng gabi. Ngunit, may mga gabing hindi mo inaasahan, mga gabing tumitindig ang balahibo mo, at sa bawat patak ng oras, unti-unti mong mararamdaman na parang may kakaibang nagmamasid sa'yo. Nais kong ibahagi ang isang karanasan na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Isang karanasang bumago sa pananaw ko sa mga kwentong naririnig ko lamang noon. Kung iniisip mo na ang lahat ng nakakatakot na kwento ay katang-isip lamang, mag-isip ka ulit. Narito ang kwento ng aking engkwentro sa isang nilalang na sa unay hindi ko akalaing posible. Isa na namang tahimik na gabi ang sumalubong sa amin ni Leo nang kami pumasok sa aming shift. 11:00 na ng gabi at tulad ng nakasanayan, ako ang nasa counter habang si Leo naman ay nag-aayos ng mga paninda. May kakaibang lamig sa hangin ng gabing iyon, ngunit binaliwala ko na lamang ito. Iniisip na siguro'y pagod lang ako. Pabalik-balik ako sa counter, tinatapos ang mga kailangang ayusin. Nagbibilang ng pera, nagre-replenish ng mga sigarilyo at candy sa display.
Si Leo naman ay tahimik lang na nagtatrabaho at paminsan-minsan ay nagbibiruan kami upang hindi kami antukin. Ilang oras na ang nakalipas nang maramdaman kong parang may kakaiba sa aking paligid. Habang nakatingin ako sa CCTV monitor, napansin kong parang may isang tao sa bandang likod ng tindahan, malapit sa mga freezer. Agad akong tumingin kay Leo na noon ay nasa kabilang parte ng tindahan. Pero ang kakatwa, sa CCTV, nakita kong nasa likod din siya. Nasa dalawang lugar siya ng sabay. Napalunok ako ng laway. Tumayo ako at dahan-dahang lumapit sa likod ng tindahan. Leo, tawag ko, ngunit walang sumagot. Nang makarating ako sa likod, wala namang tao roon. Napakamot na lang ako sa ulo. Siguro'y pagod lang talaga ako. Bumalik ako sa counter at tinanong ko si Leo, "Pre, naririnig mo ba ako kanina? Tinawag kita sa likod." Tumawa lang siya. "Ha? Ano ka ba, tol? Nandito lang ako kanina, hindi ako pumunta sa likod." Nagkibit balikat na lang ako, ngunit hindi ko pa rin maiwasan na mag-isip. May mali, ilang gabi ang lumipas at palaging may mga kakaibang bagay na nangyayari. Palaging may aninong dumadaan sa peripheral vision ko. Mga tunog na tila may mga naglalakad sa loob ng tindahan kahit na sigurado akong kami lang ni Leo ang tao. Minsan, isang madaling araw nakita ko na naman sa CCTV si Leo na tila nakatayo lang sa labas ng tindahan, hindi gumagalaw. Agad kong sinilip sa pinto, ngunit nasa loob lang siya, nag-aayos ng mga stock. Nanginginig kong tinanong siya, "Tol, kanina ka pa ba dito?" Tumingin siya sa akin na may halong pagtataka. Oh, bakit? Dumating ang gabi na hindi ko malilimutan. 2:00 ng madaling araw, nagbibilang ako ng pera sa counter nang marinig ko ang tunog ng pinto ng freezer na bumukas. "Leo?" Tawag ko. Walang sumagot. Lumabas ako mula sa counter, ngunit walang tao sa likod ng tindahan. Paglingon ko, naroon si Leo, nakatayo sa tapat ng freezer, nakatingin sa akin ng direkta, ngunit parang wala siya sa sarili. "Leo?" Muli kong tawag, ngunit bigla siyang nawala, parang bula. Sa takot, mabilis akong bumalik sa counter, pinindot ang intercom at tinawag si Leo. "Tol, nasaan ka?" Sigaw ko. Sagot niya mula sa stockroom. Bakit pa, pre? Anong nangyayari? Nang dumating si Leo sa harap ko, nanginginig na ako sa takot. "May nakita ako sa likod, pre. Parang ikaw, pero nawala siya bigla." Nagkatinginan kami, parehas na kinakabahan. Hindi na namin ito binaliwala. Nagdesisyon kaming magpatay ng ilang ilaw sa tindahan at doon kami nagbantay, magkatabi sa counter habang ang kabog ng aming dibdib ay sinasabayan ng bawat tiktak ng orasan. Lumipas ang ilang araw na hindi namin nakita ang nilalang na iyon. Akala ko tapos na ang lahat. Ngunit isang gabi, bandang 3:00, habang tahimik kaming nakaupo ni Leo sa counter, bigla kong nakita ang sarili ko, ako mismo, sa CCTV. Nakatayo sa tapat ng pinto ng tindahan, nakatingin papasok. "Leo, kulong ko, tingnan mo to." Pagtingin niya sa monitor, parehas kaming nanlaki ang mata. Ano to, pre? Bakit ka nasa labas? Tanong ni Leo, na noon ay kita mong nanginginig na rin sa takot. Hindi ko alam ang isasagot. Sino ba ang nasa labas? Bakit kamukha ko? Sino siya? Agad akong tumakbo palabas, ngunit wala akong nakita. Nang bumalik ako sa loob, naroon pa rin sa monitor ang anino na kamukha ko. Hindi ito gumagalaw, parang naghihintay lang. Ngunit ilang sandali lang ay nawala na rin ito, na para bang hindi talaga siya totoo. Ilang beses ko nang sinusubukang ipaliwanag ang mga nangyari sa amin ni Leo noong mga gabing iyon. Ngunit wala pa rin akong makitang sagot. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kung totoo ba talaga ang nakita ko o kung may ibang puwersa na naglalaro sa amin sa mga gabing iyon. Kayo ba naniniwala sa mga ganitong kwento? Naranasan nyo na rin ba ang makakita ng isang nilalang na kahawig nyo o ng taong kilala nyo? Ano sa tingin nyo ang dahilan kung bakit may mga ganitong pangyayari? Sana'y makatulong ang aking kwento upang mag-isip at magtanong. Hindi lamang kung totoo ang mga ito, kundi kung ano ba talaga ang realidad na ginagalawan natin. Sa bawat gabing mag-isa ka, huwag mong isasantabi ang pakiramdam na may nagmamasid sa'yo. Baka sakali, ang aninong nakikita mo sa kanto ng iyong mata ay hindi lang basta isang guni-guni. Kung gusto mo pa ng mga kwentong magpapakaba,
makapanindig balahibo at magpapaisip sa iyo, huwag kalimutang mag-subscribe, like, share at i-click ang notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. Abangan mo ang susunod nating kwento, mas nakakatakot, mas nakakakilabot. Hanggang sa muli at sana'y samahan mo ulit kami sa paglalakbay sa mundo ng mga kababalaghan. Paalam at ingat ka palagi. Heto ang Aidan's Haunted Stories.